hapon. Happy, Happy Resurrection Sunday. So, Yan. ako po ang inyong host, si Pastora Jean Mendoza Orquia from Faith Life South. And Brother R.S. Notorio from Faith Life Maine. Yan. So, ngayong hapon po ito, very interesting yung ating pag-uusapan because as we celebrate our 35 years of God's goodness sa ating pong simbahang Faith Life Center Christian Church, ay meron po tayong mga episode buwan-buwan na may kinalaman dito. Yes. And since today is Resurrection Sunday, before we go to that, Actually, this entire week is, alam naman natin, we are celebrating o Holy parang Week. commemorating the Holy Yes. Week. Kaya sa mga nanonood na sa atin dyan, comment naman kayo, anong bang ginawa nyo? nitong How did nitong you Holy spend Week? How your did you Holy spend your Week? Holy Week? Yes. Yan, tapos ang babasahin Please feel natin. free to comment at babasahin po namin yung inyong Yes. mga message. Saan kayo nagpunta ng inyong pamilya? Yung iba O nagsuswimming, yung no? iba nagstay. O iba, gusto mo ba? Kasi ang Siya kasi ang nag-swimming din. May nakalimutan nga lang ibalik doon sa Hindi ko- resort. Hindi ko na So comment niyo po kung saan po kayo, paano niyo in-spend yung inyong Holy Week. Ang init din no? Sobra. Nagpunta kami sa Ha? Tanay Rizal lang naman. Hindi na kami masyadong lumayo. Sobrang init. But we had a great time. So shout out sa Palaya Eco Farm Ayun. sa Tanay Rizal. Sana oil. So, isa sa pinakamalaking plantation ng dragon fruit. Favorite mo Dragon yun. Fruit Farm. Favorite ko. Nung nakaraan, nagpunta kami sa Zambales, Palaya din yon. Sila naman ay Shrimp Farm. So ngayon yung pinunta namin ay Dragon Fruit Farm. Pero hindi niya pa season. Well, anyway, since this is today is a Resurrection Sunday, alam po ba natin that this event that happened 2,000 years ago is the most important event in our Christian life. So sa buhay natin pananampalataya, itong nangyari na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ang pinaka-importanting event sa atin dahil 1 Corinthians chapter 15, 'di ba? Ang sabi ron, if Jesus Christ, kung ang ating Panginoong Hesus ay hindi nabuhay o muling nabuhay sa pagkamatay niya, baliwala or walang silbi yung ating pananampalataya. Kaya tayo ngayon nandito sa church, kaya tayo nananampalataya dahil sa naganap, dahil sa nangyari sa ating Panginoong Hesus 2,000 years ago. Yes. And before, of course, syempre, tayo siguro sa inyong mga churches, topic na rin ang resurrection ngayon dahil ngayon ay linggo ng pagkabuhay. If we can truly understand and grasp the meaning and the importance ng resurrection pagdating sa ating pananampalataya, marirealize natin at maiiyak na lang tayo sa grabe ng kabutihan ng Diyos sa atin. May nakita akong isang parang clip kanina, hindi ko alam kung napansin nyo, parang yung anak ni Melay Cantiveros, meron siyang picture na yung anak niya umiiyak. Tapos nung tinatanong tinatanong niya yung anak niya, bakit umiiyak? Kasi sabi niya, si Jesus pala namatay para sa kasalanan natin. So, naawa daw siya kay Jesus. Can you see gaano ka-pure yung heart ng isang bata? Kaya tayo dapat sa pananampalataya natin para tayong bata Para tayong bata pag lumalapit sa Diyos. Although, of course, as we go along, nagmamature tayo. Pero yung faith natin dapat katulad ng isang bata. Yes. And very important yung sinabi mo kanina nga na yung pagkabuhay, muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Kasi parang doon nakasalalay actually lahat ng basis natin sa ating pananampalataya. pananampalataya. Kasi lahat ng ginagawa natin, kumbaga yung reason, the reason why we follow Jesus Christ is because na-experience niya. Na-experience niya. At very crucial din yung role nung death. Yes. Dahil alam naman natin yan as Christians, if you've been Christian for a very long time, kung kayo po ay nanonood at kayo ay matagal ng Kristiyano, paki-comment nyo nga po kung ilang taon na kayong Christian. Okay? Paki-comment nyo po. Please comment how many years na kayong Christian. So, titingnan natin mamaya. But anyway, since Brother R.S. mentioned about death,
Diba? Kasi hindi naman mabubuhay na Ulit. muli kung hindi muna namatay. Yes. Dahil alam natin sa creation pa lang in the book of Genesis, nakapasok yung kamatayan dahil sa kasalanan. Yes. Dahil sa pagsuway. Sinong sumuway? Tao. Tao. Yung tao na nilikha ang sumuway. Ang sabi ng salita ng Diyos, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. God, in all His power, and He is the Creator. We know Him. He's the ultimate. He's the source of life. He's the most powerful. Pero hindi niya pwedeng i-violate yung sarili niyang batas o yung sarili niyang panuntunan na sinabi na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil tao yung nagkasala, kailangan supposedly tao din yung dapat na magbayad ng kasalanan. Kaya di ba during the Bible times, pag nagkakasala, pinapako sa krus. Dahil talagang literal na nakikita nila na ang kabayaran talaga ng kasalanan ay kamatayan. Di ba? Meron pang, pag yung mga bata, lapastangan sa magulang, they will be stoned to death. Dahil talagang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kaya God expressed His love, and hindi lang basta niya in-express, kundi binigay niya yung buong pagmamahal niya sa atin sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. Dahil hindi niya pwedeng i-violate yung word niya, kailangang magkatawang tao ng Diyos Ama sa katauhan ng ating Panginoong Hesus para mabayaran yung ating mga kasalanan. So, kung iisipin at maiintindihan natin yon, sobrang grabe yung pagmamahal ng Father sa atin na hindi niya pwedeng i-trespass kung ano yung dahil sa kasalanan natin sa ginawa ng tao, pero He made a way. He really made a way para saluhin tayo at magkaroon tayo ng kaligtasan. So grabe yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya wag nating kakalimutan yun. At actually yung the message of resurrection, hindi lang to dapat every linggo ng pagkabuhay. Holy Week. Oh, every Sunday, even every day. Even every day as we wake up, we remember God's goodness. Lord, thank you. Thank you for dying for me. So, since yun nga, kamatayan sa atin din sa ating mga tao, kahit ngayon, lalo sa panahon natin ngayon, kung merong isang bagay na kinatatakutan. O tanungin natin yung mga tao, may mga ba, sumagot kung ilang years. Yan. 23 years si Sister Ceci. 34 years. 34 years, Pastor Regina. 16 years, Sister Gemma. 15, Wilson, 2004, being a Christian. Up and down, sabi ni Brother Wilson. And Sister Merlina Esplana. I have another question. Kung meron kang ano yung pinaka kinakatakutan mo sa buhay mo? Bilang tao, ano yung pinaka kinatatakutan mo? Grabe naman yung ipis. Pero totoo, takot si Brother R.S. sa ipis, lalo pag lumilipad. So ano yung pinaka the most feared, 'di ba? Ano yung pinakatatakutan natin? Tingnan natin. Nandun si Jesus dahil sa ipis. Ay, grabe siya. Okay. Ayan, 10 years. 10 years. Cheryl Sister Cheryl. Tipora Alcantara. Yan, siguro delayed lang yung ating Tingnan natin, ano yung pinaka-kinatatakutan? So, habang inaantay natin, siguro, kung hindi ito yung magiging top 1, I don't know kung ano pa. Kung hindi ito yung top 1 na kinatatakutan, hindi ko alam kung ano pa yung pwede mong katakutan. Actually, parang, kung hindi death, yung pinaka-top, parang, di ba sa sinapupunan pa lang, pag na-conceive na, gagawin na lahat ng magulang na Para protektahan, na maging okay yung bata. Pag pinanganak yon, lahat ng effort Gagawin. Lahat para ng maprotektahan, lahat ng mga papadoktor, lahat ng bumibili ng gamit sa bahay, pag naging ayaw bata, padapuan sa lamok, diba, hindi pwede magkasakit. lahat, di ba, pati yung sundo, service, pag napumasok na, parang hanggang tumanda yan, hanggang sa maging teenager, mag-asawa, hanggang sa pagtanda mo, you're battling death. Oo. So, Parang regardless yon kung saan ka estado mo sa nabuhay, buhay. kung mayaman ka, mahirap, kung kailan ka nabuhay ngayon, or panahon pa ni Jesus,
or even panahon pa nila Noah, yun na talaga yung yung Kinatatakutan. kinatatakutan. Ayan si Sister Ceci, sabi niya physical death. Physical death. Kasi totoo yung kamatayan, parang ito yung most feared. And truth is, magutuman. Grabe, Sister Janet natatakot daw siyang magutuman. Tapos yung isa, the most feared to me is hell. Yung isa naman ay yung impyerno. Siyempre. So, bago ka mapunta sa impyerno, mamamatay ka muna. So, kaya kailangan talaga hindi tayo doon mapunta. So, katulad ng pinag-uusapan po natin, kamatayan, ito yung pinaka-kinatatakutan ng isang tao, mas lalo kung hindi ka mananampalataya. Mas lalo kung hindi ka mananampalataya. Kasi, truth is, death is certain. No matter what status you are, kahit gaano ka ka-healthy, yung iba nga di ba, walang sakit, ang healthy, napaka-buff nila, health buff sila, tapos ginagawa nila lahat ng vitamins, kumakain ng mga masusustansyang pagkain, pero magugulat ka na lang, biglang wala na sila. So, lahat, kahit anong estado natin, gaano ka kahirap, gaano ka kayaman, gaano ka kagaling, gaano ka kaganda, gaano ka kakilala, lahat ng tao ay darating at mararanasan yung kamatayan. And actually, sa religion din 'di ba? Sa world religion, lahat ng klase ng relihiyon, ito rin yung pilit sinasagot. Meron silang parang some sort of promise. Yes. Na related sa death. Na-related sa death. Halimbawa, yung isang samahan o isang relihiyon, ang sa kanila, kapag namatay ka, pupunta ka sa paradise. Ito yung pangako sa kanila. Meron namang samahan o relihiyon na kapag namatay ka, mare-reincarnate ka. Na kung gaano ka, depende sa character mo, kung sobrang bait mo, mas gaganda yung status mo sa susunod na buhay mo pag na-reincarnate ka. Kung pangit naman yung ugali mo, pangit or mas lower yung magiging estado mo sa buhay kapag na-reincarnate ka. As for us, Christian, ang sa atin, pagdating sa kamatayan, ang pananampalataya natin ay merong eternal life na naghihintay. Na yung physical death natin is way shorter than the eternity. So, kung ikaw ay hindi nakakilala sa Panginoon, hindi tumanggap sa Panginoon, ang sigurado ay yung kamatayan na walang hanggan. So, kaya that is one thing that we have to understand about death. So, sa atin po na mga Kristiyano, we are so blessed na ang pinananampalatayanan natin ay yung Diyos na namatay pero muling nabuhay. Kaya, our faith makes sense. Yes. Our faith makes sense. Tsaka kasi yun nga, tayo, ang pinaniniwala na natin, si Jesus Christ, kumbaga parang, ang angat natin sa ibang religion, si Jesus Christ, pinagdaanan niya lahat. He was able to conquer not only the physical death, but yung eternal death. Yes, At hindi niya lang kinonquer yun for himself, but for everyone who believes. For everyone who believes. Yun lang ang may pangakong ganon na maiaalis tayo and nandun tayo ngayon sa eternal life. Yeah, John 3:16, very famous. Alam na alam natin yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, bilang Kristiyano, hindi na natin of course, we're doing everything, 'di ba? Para hindi naman porket Kristiyano tayo, magmamadali na tayo sa kamatayan dahil hindi ako natatakot. We're doing everything to stay healthy, to be healthy. Pero when our time comes na talagang uuwi na tayo sa Panginoon, hindi na tayo natatakot. So, if right now you are in pain because of a death of loved one, lalong-lalo kung mananampalataya, or ikaw mismo nag-i-struggle ka sa kalusugan mo pagdating sa kamatayan, I want to encourage you that death is not the end. Physical death is not the end. And sabi sa Matthew chapter 5, kung yung si Solomon in all his wisdom, siya pinakamagaling na tao na nabuhay ever, hindi niya kayang damitan yung mga bulaklak, yung mga halaman na ngayon ay buhay, kinabukasan ay patay. Hindi pinapabayaan ng Diyos. Kaya ang sabi sa atin, huwag tayong matakot. Do not worry. Huwag kang mag-alala.
Kasi kung itong mga ito ay hindi pinapabayaan ng Diyos, lalo tayong mga tao. And one thing that I want to encourage you about death. Ang sabi ron, yung mga halaman at bulaklak, ngayon, buhay, kinabukasan, patay, hindi pinabayaan. I want to encourage you this afternoon, hindi porkit namatay, pinabayaan. Hindi porkit ilang beses kang nagdasal, ilang beses mong tinaas sa Panginoon, na huwag mamatay yung iyong mahal sa buhay, pero feeling mo, hindi ka pinakinggan ng Diyos. Hindi po ibig sabihin na namatayan tayo o merong namatay ay pinabayaan. Hindi po tayo pinapabayaan ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. And today's event, the Resurrection Sunday, is the evidence nung pagmamahal sa atin ng Diyos. So, wag na wag mong kakalimutan kung gaano ka kamahal ng Diyos. At binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyo. And always, the Easter or itong Resurrection Sunday is a reminder for us na hindi nga forever ang lahat. Especially kung meron pa kayong kamag-anak Yes. na malapit sa inyo. Maaari siguro father mo or magulang mo or anak mo or pinsan mo or kung sino man na hindi pa tinatanggap si Jesus Christ. Share And nagwa-worry Jesus ka na anytime kasi pwedeng mawala eh. Oo. Pag nawala ka nang wala sa si Jesus Christ, ano na lang mangyayari sa future? Kaya let this be a reminder that we share yung si Jesus Christ sa iba, yan, para makilala nila. At least meron tayong assurance, ano man mangyari sa atin, nandun tayo kay Yes. Lord. Yung iba, sinasabi nila, YOLO. You only live once. 'Di ba? So, better enjoy. Better, have fun. Have fun. You only live once. Nakakalimutan natin na, yes, you only live once dito physically. Pero after this death, merong buhay. Merong eternity. And that eternity is longer. Kaya kailangan mas paghandaan natin yung eternity. Kaya kung ikaw ay meron pang mahal sa buhay na hindi nakakakilala sa Panginoon, huwag ka nang mahiyang i-share si Jesus. Kasi alam niyo po, ang trabaho natin is to share the love of God, to share Jesus to them. Kung sila ay tatanggap o hindi, trabaho na ng Holy Spirit yon. Because the Holy Spirit is the greatest evangelist. So, gawin natin yung part natin. Let's share the love of Jesus to our loved ones, to the people around us, to our friends, sa lahat ng mga nakakasalamuhan natin. Because that is the essence of Resurrection Sunday. Amen. So, let's continue to share Jesus. Kahit saan tayo, sa mga classmates natin, sa mga kaibigan natin, i-share natin si Jesus. At kung meron man tayo mga viewers Yes. na hindi pa nakikilala si Jesus at gusto nyong makakilala at tanggapin si Jesus Christ, tanggapin ng pangako ng eternal life at yung kasiguraduhan natin not only in this present This life but yeah. yung eternity forever. We invite you for a short prayer that will be led by Pastora Jean. Yes, gusto po namin kayong pangunahan sa isang panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi sa salita ng Diyos, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, yung ating pong pagtanggap sa Panginoong Hesus ay sinasalita natin. Nasalita natin, aaminin lang natin na tayo makasalanan. Hindi natin po kailangan pumunta sa isang pastor para sabihin at ibulalas lahat ng ating mga pagkakamali at kasalanan. Hindi po. God is listening to us. Binuksan dahil sa pagbaba ng Panginoong Hesus, dahil sa kanyang ginawa, yung grace ay naibuhos sa atin. Punong-puno ng biyaya at pagmamahal that we can come boldly into the presence of God. So, I want to invite you in this very short prayer. Sumunod po kayo sa maikling panalangin na ito. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa araw na ito na iyong ibinigay para sa akin. Inaamin ko po na ako ay makasalanan at hinihingi ko po ang kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Linisin niyo po ako ng inyong banal na dugo na tumigi sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Hesus, magmula ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Ikaw ang maghari sa aking buhay. Ikaw lamang ang aking sasambahin habang ako ay nabubuhay. Maraming salamat dahil ikaw ay namatay at muling nabuhay para bayaran ang lahat ng aking kasalanan at ako ay magkaroon ng walang hanggang buhay. Maraming salamat po sa inyong ginawa sa krus sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. At kung kayo po ay nanalangin ng panalangin na yan, we invite you to send a message to us sa aming pong Word on Stream page para po maisama namin kayo palagi sa panalangin. At kung kayo ay wala pang dinadaluhan na church, ay pwede po namin kayong maituro sa kung saan kayo pwede para maalagaan tayo sa ating buhay pananampalataya. So, Dagdag na sagot kanina. merong additional comment. Sige. Ang sabi rito, pakibasa. Masyadong mali eh. Bilang tao, takot ako na di ko makasama ang buong pamilya ko sa pagsamba sa ating Panginoon. At hanggang ngayon, since my father died, nakakawatak-watak ang mama at kapatid ko. Po. As pastor's wife, pinakamahirap is makita mo yung family mo, di mo ma-share ng gospel ni Lord dahil sa pagsubok. Thank you so much. Share lang po. Ito naman, may kinatatakutan din. Anong pangalan niya? Cristel. Cristel. Ito, kinatatakutan din. Babae yun, Cristel. Si Jean po, kinatatakutan ko po si Jean. Sister Cristel, we want to let you know na sa struggle po na pinagdadaanan nyo ngayon, walang ibang makakaintindi sa atin kundi ang Panginoon. Gaano man kabigat yung pinagdadaanan nyo ngayon, especially with your status sa pamilya nyo, matagal na kayo mananampalataya, and now nandun kayo nasa hindi kayo magandang sitwasyon ngayon. I want you to know, ang promise sa atin ng Lord ay hindi yung hindi tayo dadaan sa pagsubok. Ang promise ng Lord, dumaan man tayo, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, kasama natin ang Diyos. So, you may be going through rough patches right now, but I want to encourage you, God is with you. At kahit gaano kahirap yung sitwasyon mo, hindi ka kinakalimutan ng Diyos. Hindi ka kinakalimutan ng Diyos. So, just keep the faith, panghawakan mo yung pananampalataya at ipanalangin mo lang sa Panginoon yung buo mong pamilya. Dahil mahal din ng Diyos yung pamilya mo. At naniniwala ko, in God's perfect timing, He will make all things beautiful sa inyong pamilya. And we will agree with you in prayer. And we speak right now, Lord, Amen. we speak peace upon their family, Lord God. Kapayapaan, Lord, ang pag-ibig mo, ang pagpapatawad mo, Panginoon, ang maghari sa kanilang tahanan, Panginoon. At nawa maramdaman nila ang tunay na pagmamahal na nagmumula sa inyo. Na Lord, kahit na para sa kanila malabo ang mga pangyayari ngayon, pero Lord, isang bagay ang malinaw, yung pagmamahal mo sa kanila hindi nagbabago. Yes. Kahit ano man ang magawa namin, ano man ang nagawa namin, hindi nagbabago yung pagtingin mo sa amin. Maraming salamat po. We speak peace and we speak blessing over her family, Lord God. And Lord, we speak restoration. Jesus, you are the master of restoration. We ask that you restore them. You restore them. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, maraming salamat po dahil natapos ang ating first part pa lang. Yes, special ngayon ang ating episode. Special dahil 2 2 parts yung ating episode ngayong hapong ito ng Word on Stream. Huwag po kayong aalis. In a few minutes, we will be back for our second part dahil meron po Watch kaming this mga video. meron po kaming bisita. Meron po kaming bisita at na we believe one way or another makaka-encourage din po sa atin. But before that, watch this video. Wag po kayong aalis. Wag po kayong magpapalit ng channel. Wag kayong manonood ng ibang live. Stay tuned. Ang pinakasentro ng pananampalataya natin ay walang iba kundi ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Dahil kung hindi nabuhay ang ating Panginoon, then walang saysay ang ating pangangaral, walang saysay ang ating ginagawa sa ating panahon ngayon. But the Word of God is saying that truly Jesus has risen from the dead. Napakahalaga, unang-una sa lahat, yung makilala natin ng lubusan ang Panginoon. In Philippians chapter 3, yun ang sinabi ni Apostol Pablo, nang sabi niya na makilala ko siya. So lahat ng bagay, lahat ng na-attain niya, lahat ng kanyang nakamit sa buhay na to, lahat ng narating niya, sabi niya, ibinibilang ko ang mga to na walang saysay, makamit lamang ang pagkakilala or lubos na makilala si Kristo Jesus. And that's also very vital sa buhay natin bilang mga mananampalataya na makilala natin siya ng lubusan. Actually, it's the personal relationship. Yung magkaroon tayo na totoong relasyon sa Kanya. This is not about religion. This is about a relationship. Kasi ang religion, we go through motions. In relationship, we come to
to know Him as really as He is. At yung iyang kabuhay na muli. You do not just celebrate Easter Sunday o yung tinatawag na Resurrection Sunday. No, it's not just something to remember. It's not just a memorial. For you and for me to know the power of His resurrection. Kasi yung desire na makilala ang Panginoon, I believe each and every one of us as we go through in this life, habang tayo tumatagal sa pananampalataya, lubos natin nakikilala ang Panginoon at nasasabi natin na yung natutunan natin sa mundo, yung na-attain natin or everything that we have, lahat yan baliwala. Lahat ng bagay na nakamit natin sa daigdig, pang daigdig lamang Yes, yan. So, hindi natin madadala. Ang pinakamahalaga is yung lubos natin siya makilala. Yes, Dahil our pag nakilala natin siya, it will reflect in our future dating sa kanyang harapan. Amen. So thank you very We're much. back. So doon sa nanood ng video, so yan. Yes, Yan ang and we isa sa are meaning back. ng ating Resurrection Sunday, na ang future natin ay assured because of Jesus Christ. Okay? And as promised, ito na yung part 2 ng ating Yes. show. So medyo casual, medyo mas casual. Oo, mas At relax meron po na. tayong not just one, not just two, but three. Three na mga young people, Young people. na young at Young heart, ones. young ones, sobrang Young ones. mga youthful ang glow nitong ating mga guests natin ngayon. But before that, okay, so we know that we've been doing this Yeah. webisode para sa ating leading towards yung 35th. road to our 35th year. Yes, 35th year anniversary ng Faith Life Center Christian Church. So, kaya po buwan-buwan, kung may pagkakataong makapag-live tayo, ay meron tayong iniimbitahan na bisita. So, ngayong hapong ito, katulad ng sinabi ni Brother RS kanina, ay we are so blessed na meron tayong tatlo sa pinakamatatagal na sa atin, nakasama natin sa Faith Life Center Christian Yes. Church. Oh, pero bago natin ipakilala sila, meron pa tayong mga dito. Remind ko lang sa bawat isa, meron tayong mini game. Kaya yung mini game na yon, maipopost ang ating WOS team sa ating WOS page. Kaya dun sa mga hindi pa nagpa-follow, please follow yung ating Word on Stream page ng Faith Life Center. Follow nyo. Mayroon doon ipopost na question. May link yun. I think you need to have Google form para masagutan. May mga question doon. Ang mga question ay tungkol sa mga discussion natin ngayong webisode na ito. Okay? So, ayun, sama po kayo kasi ako na po nagsasabi, hindi niyo po kakayanin ang bigat. Yes, Ko. ang bigat na Ang bigat ng premyo. Kasi Grabe naman na 35 to. years to. Kahit nga ako hindi ko makapaniwala 35 years, sobra. So Sa kaya bigat ng po, papremyo. please take time, lalo sa mga kabataan dyan. Napakadadali lang ng mga tanong. Yes. Madali lang yung tanong, kaya anuhin natin. Bisitahin natin. And please make sure na naka-like kayo sa Word on Stream page. Yes. At pakishare na rin po sa inyong mga ka-churchmate kung kayo ay hindi parte ng Faith Life family. Because of course, Word on Stream is for everybody. Hindi lamang po sa ating church, kundi sa lahat ng mga naaabot nito. You are free and you are welcome to join our balitaktakan dito sa Word on Stream. Yes, and So, everyone is also free to comment. Shout Yes. out nyo pa rin, itag nyo kung sino po gusto nyo itag sa discussion natin ngayon. So comment lang po kayo at meron po tayong engaging question na pwede nyong sagutin dito sa ating So hindi sa lang yung mga comment. guests ang tatanungin natin, Oo. Meron pati din to. sila. So ang question Okay, ito natin po yung ganito. question natin. Kaya, naramdaman mo ba ang pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng church? Kung nasan kang O church. kung nasang church ka ngayon, naramdaman mo ba ang pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng church? At sa paanong paraan ito? Yes. Yan, sige, paki-comment lang mamaya, babasahin po namin yung mga comments nyo during or mamaya later sa yeah, discussion habang natin. nag-discuss And tayo. na ngayon, as promised, ito na po sila. Kanina pa po sila, gusto na magsalita. Itong mga to. Let's Ladies and welcome. gentlemen, Yes. our guest for today. Palakpakan naman natin sila. Palakpakan nyo po sila. And let's give them a warm Faith Life welcome. Magandang hapon po. So, magandang hapon po sa ating mga Magandang hapon. young ones kasi minsan silang naging kabataan. So, magpapakilala muna. Start po tayo. Start po tayo sa side ni Brother RS. Good afternoon po.
po Sister Early Club. Yan. Hindi, di lang pa sila basta magpapakilala kung ano rin yung ministry nila na ginagawa sa church. Sa kasalukuyan po ngayon, nasa health ministry po. Ministry of Health. Ayan. Okay. Thank you po. Next. Magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si Sister Mary Dumagluyan. Ang ano ko po sa ministry, Wow Ministry. Wow Ministry. Sa mga nanay, sa mga hindi po nakakalam, ang Wow Ministry ay Women of the Word. Of the Word, not of the world. Next po. Magandang Yung hapon pinakatahimik. po. Magandang hapon po sa lahat at isang malaking karangalan po na nandito po kami sa guest house. Salamat po. Ako po si Mildred Clavo. Ano na po ako dito sa church. 30 plus. 30 plus Sinagot na po niya na ako po yung sa susunod church. nating tanong. Ministry ko, sorry po. Nagmamadali siya. Ang ministry ko po ay sa WOW po. Sa WOW Ministry. Wow din Ministry. Po ako. Yan. Wow. So, kung merong nakakakilala sa kanila, pwede kayong magpa-shout out sa kanila. Ayan. So, ngayon since we are ang ating po mga bisita ngayon ay sila ay yung ilan sa mga pinakamatatagal na sa atin dito sa church. And kung napapansin nyo po, ang title ng topic natin, kada episode ng Word on Stream ay may kinalaman sa fruit of the Holy Spirit. Nung nakaraan, gentleness. Ngayon naman po ay love. L-O-V-E. Love. So, yan po yung topic natin ngayon. Pag-uusapan naman natin ngayon sa ating mga bisita ay patungkol sa pagmamahal na naramdaman at naranasan nila sa being part or bilang sila ay nakapasok, hindi ko alam yung belongingness. Nakasama natin sa faith life for the longest years. Parang anong experience nila nung una silang nag-attend? Yeah, basta about Sige, simulan natin doon. Unang-una, ilang taon na po kayo sa faith life at ano yung senaryo? Paano kayo nakakilala sa Panginoon? Ayan. So, simulan naman natin kay Sister Mildred. Bilang nasagot niya na kanina. Opo, nasagot ko na. So, paano ka nakakilala sa Panginoon? Ako po, nakakilala po ako sa Panginoon. Siyempre po, sa asawa ko din po na si Rodolfo. Kasi po, nasa Mendoza po siya. Anak po siya ni nanay. Kaya, nagpapasalamat din po ako na naging miyembro din po ako sa Mendoza. Kung kaya nakakilala po ako sa Panginoon. Dahil sa asawa ko pa rin po. Nakasama sa Mendoza. Yun. Ayun. So, dahil sa relative, di ba? Yes. So, yung kay Sister Mildred, kay Ate Mildred, dahil sa asawa niya. So, kaya importante, no? Importante talaga na ang maging desire natin, hindi lang tayo yung makakilala sa Panginoon, madala yung pamilya. Si Ate Malu. Ako, nung mag-start akong nakakilala sa Panginoon. Kasi nung time na, yung naririnig ko pa lang yung praise and worship sa bahay nila. Kasi magkapit-bahay po kami noon Nila Pastora Aida. Sabi ko, nung hindi pa ako nakakakilala, sabi ko, ano ba yung kinaawit ng mga ito? Ang ingay-ingay, sabi ko pang ganyan. Hindi ko akalain na darating ang time na yung panahon na isa na rin pala ako noon na mag-worship sa Panginoon. Kaya ngayon more than 35 years na ako as a Christian life. Wow. May paliwanag ni Pastora Jean, bakit more than 35 years? Kasi po, Kahit yung road to ating 35 pa lang. road to 35. Kasi po, bago talaga nagkaroon ng actual na church, Fountain of Life then, ay sa bahay po namin nagsimula. So parang kaya po, para kay Ate Malu, syempre, more than 35 kasi nga, sa bahay pa lang, nandun na siya at kasama na siya. Yes. Okay, thank you. Si Sister Early. Kami naman, ako kasi family namin, kumbaga, kung aanuin mo, laking din na impluensya na naging kapitbahay si Pastora Aida at saka si Kuya Godin. Parang hindi na kami iba. Kumbaga parang kapatid na, magulang, ganyan. Kaya, noon nga naalala ko, nung si Kuya Godin ng tawag sa Katoliko, yung
kursilyo. Ah. Kursilyo, sama kami. Ganyan. Basta kung anong pasukin Ah. kasi na kami na talagang close family talaga. Tapos yun nga, yung nakaano na yan sa born again, yun doon pa sa Kalisagi. Doon pa nagsimula yung gawain. Noon pa lang, hindi na talaga. Pero hindi pa ako bilang, hindi ako ganun kaano talaga. Pero attend ganyan. Naging malalim ako sa pananampalataya noon ng mga, siguro mga year, nung nakapag-asawa na ako. Kasi syempre, nung kabataan, tapos trabaho, ganyan, hindi talaga ganun kalalim na. Talagang tutok sa Hindi ministry. seryoso. Hindi Hindi pa seryoso. seryoso. Oo. Pero na ako sa Panginoon. Ayan. Praise the Lord sa buhay ng ating mga So kaya talagang sila Tatagal, yung mga, mga sila yung mga seniors. matatagal. O, kasi of course, meron pa tayong mas matatagal, pero nauna na kay Lord. Pero sila yung kasi nga, Matatag pa. 35 years na tayo eh. So, And special mention na natin yung minimension every time kasi si Sister Mildred, siya yung very instrumental siya sa pagkakakilala ng family namin. yeah, si Brother Oo, kasi RS. ano yun, kasing edad po yun ni Kiel. So yun kasi yung nakakilala kami, buntis ng that time si Pastora Jane. Tapos si Mami may sakit. Si Sister Mildred yung talagang grabe to parang lahat na ng pagtataboy. Tinaboy Ginawa, na. oo. Parang ayaw talaga pakinggan pero talaga pag Persistent. time na tinawag ka na, doon Yes. talaga uukol doon bubukol. Pag hindi uukol, hindi bubukol. So sa mga diyan, mga nagshi-share, wag kayong ma-disappoint na hindi kayo pinapakinggan, na inaano kayo kasi yun, hindi nyo alam nag-grow na pala yung mga itinatanong. At saka kapag ang kailangan natin gawin natin yung part natin. And our part is to share Jesus. Kasi kung paano lalapit yung taong yun sa Panginoon, it's the work of the Holy Spirit. Siya yung kumakausap, nagdidil. Kaya mapapansin mo, di ba, minsan nadidisappoint tayo, ang tagal-tagal ka na, ganyan. Pero wala pa rin, tapos magugulat ka, bigla nilang uma-attend na, biglang ganyan, because it's the work of the Holy Spirit. Kailangan lang gawin natin yung part natin. Na kung alam natin yung salita ng Diyos, i-share natin sa iba. Ayan. So, kaya salamat sa Lord. Salamat sa Lord sa 30 plus years na silang kasama sa faith. Basahin ko lang to, Okay, may next. comment na May isa. comment. Si Brother Wilson Don Paquito Hidalgo. Sabi dito sa question natin kung naramdaman mo ba yung pagmamahal sa church at sa paanong paraan. Sabi niya, yes, ramdam ko ang pagmamahal ng aking church, Faith Life Christian Church South. Sa Dahil dito, lumawig at lumaki ang kaalaman at pananampalataya ng buo kong pamilya. At dito rin sa ministeryong ito kami lumago. Ang galing siguro ng pastor. Oo, ganda po siguro ng pastor. Pero alam mo ako, na-encourage ako sa pamilya na to. Kasi dati si Brother Wilson nasa ibang bansa yan. Tapos lang siya, ganyan, bihirang-bihirang makaten. Until finally, nung nag-decide siya na dito na siya sa Pilipinas, talagang yung asawa niya active din sa church. Lumipat na sila sa Dasma. Actually, taga Dasma na sila eh. Lumipat na sila, pero talagang bumabalik sila doon. And glory to God, buong pamilya niya, pati yung mga asawa ng mga anak, pati yung mga apo, ay kasama na. So, walang ibang mas masarap sa pakiramdam, kundi ang makasama mo ang pamilya mo na sumasamba sa Diyos. Amen. Kaya, ayan. Kaya katulad ng mga sa kanila, instrumental yung family eh. Yes. Yung family para makakilala sa Panginoon. Kaya kailangan pag Kristiyano ka, tapos mag-isa ka lang na Kristiyano sa pamilya nyo, kailangan makita sa iyo yung pagiging Kristiyano eh. Amen? Amen. Amen. Sige. Okay. Dahil tayo sa susunod na yugto ng buhay. Kitang-kita. So, kanina tinanong natin kung paano kayo nagsimula. Ngayon naman, interested kaming malaman. Parang sa buhay nyo, alam natin sa buhay natin, meron tayong pinagdaan ng matindi sa buhay. Ang question ko, anong naging role ng church doon sa pinagdaanan During yung those something times. na matindi? Hindi ko alam kung anong year yon. Baka pwede nyo masabi. Kung naaalala nyo anong year yon, ano yung matinding na pagdaanan nyo, at paano nakatulong, if at all nakatulong, ang church Sa inyo. sa inyo. Ayan. Ayan. So, sino Medyo gusto? Si mabigat Ate Malu. So, ngayon napaisip sila. Paisip ako. Hindi ako prepared sa question na yun. Habang nag-iisip sila, i-ano ko ulit, i-highlight ko ulit yun, yung time na nangyari kay Mami na may sakit. Ah, Yun yung yes. talaga, parang yun na yung pinakamatindi. Yun talaga Sa yung inyo, tulong sa sa salvation, healing. Tsaka kung narinig So, niyo yung testimony ni Sister Ceci and ni Brother RS,
na may ginamit sa kanila kaya nakakilala. Ito yon, siya yon, Siya po si Sister Mildred. To God be the glory. So, To God yun. be the Tapos, glory. after nun, Pastora Aida, kung napanood niyo yung first episode, yung talagang hindi na tinantanan sa cell group, Oo. talagang minsan twice a week pa yata nga nagsa-cell group sa bahay. Yun. Tapos, yun na, ma-attend na lagi sa church hanggang sa Develop na. So, okay. So, the question is, anong ano yung pinagdaanan. matinding pinagdaanan sa buhay at ano yung naging role ng church? Church. Paano nakatulong yung church? Sa akin pa, nakatulong yung church na maraming yung pinagdadaanan na hindi mo masasabi talaga na may time na nangihina ka, pero dapat talaga yung kalakasan mo, yung pananampalataya sa Panginoon kailangan do not give up. Sa akin nakatulog yung church namin, talaga prayer. Talagang ini-encourage, yung encouragement ng church namin, nararamdaman ko. Once na nakakaranas ako ng mga trials o mga pagsubok, andiyan yung butihing pastor natin na hindi talaga na nagsasawa na ipanalangin ng kanyang congregation. Sa akin din ganun. Naramdaman ko yun. Dahil talagang totoo ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya sa akin para nakatulong ang church. Parang yung isa na akong pamilya sa church na to na talagang nandoon pa rin ang encouragement sa bawat isa. Amen. Next naman, Sister Early. Ako, marami akong, ang tatlo talaga ang mabigat na pinagdaanan ko sa church na to noong bago pa lang na yung nasa ministry pa ako, sa music ministry pa ako noon. Singer siya. Singer niya. Sample. Kasi, di ba, yung pamilya, minsan kasi lalo yung noon, yung husband ko, hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon. Parang siya, yung way niya, sama-sama, ako sa mabuti. Parang, siyempre ako, pinaninindigan ko ang bilang isang Kristiyano. Siya, pinaninindigan niya rin yung kanyang kinabibilangan. Na nagkaroon kami na, yung parang nahiya ba ako sa sarili ko na, ano ba yun? Pag Sunday, andun ako sa unahan, kanta ko, ko, ganyan. Tapos pag uwi ako sa bahay namin, away kami. Sinishare, inaano ko, siyempre, ko noon kay Pastora Proline, siya yung namin sa music Lagi ako nag-open kay Pastora Proline. Sabi ko, Pastora Proline, ano ba yan? Parang ako nasa sarili ko, nahihiya ako na ganun ba? Sabihin ng mga tao, pakanta ka pa, paano-ano ka pa sa harap. Tapos pag uwi mo ito sa bahay, para kayo nagigera mag-asawa. Ayun, halos lahat ng ko ginagawa ko para mabago siya. Lahat ginawa ko na. Pero hindi, doon ko napatunayan talaga na sa Diyos lang talaga tayo dapat magtiwala. Kasi tsaka syempre, pag nasa Panginoon tayo, kailangan ipakita rin natin tayo sa sarili natin, sa asawa natin, ipakita rin natin na may nabago din sa sarili natin. Kaya sinimulan ko prayer, tapos hingi ako ng prayer kay Pastora Proline, kay Pastora Jane, kasi din ako Pastora Jane, open ako sa mga problema, tsaka kay Pastora Aida. Yun na ko nun. Tapos yun hanggang sa pinag-pray ko siya, 1 year halos ko siyang pinag-pray na makakilala siya sa Panginoon, na mabago siya. Kasi nahiya ko ba yung araw-araw, aaway kami, ganyan. Tapos yun, salamat sa Panginoon kasi, di ba sabi nga, kung tayo magtitiwala at mananampalataya sa Diyos, walang imposible. Lahat kaya niya ibigay. Kaya natutuwa ako, proud ako talaga na hindi ko siya pinilit, hindi ko siya dinaan ko siya sa panalangin na siya mismo sa sarili niya, siya ang kusang pumunta lumapit sa Panginoon. Kasi yung church pa natin noon, doon pa sa Manukan. Sa likod. Talagang nagulat ako nung dumating siya, talagang nakabihis siya. Nanguna kasi ako dumating siya. Tapos nagkataon na altar call, lumapit din siya. Kaya talaga ako. Sabi ko, tinong mo salamat kasi siyempre, di ba, hindi lang sa panalangin ko, sa panalangin na rin ng buong natin, ng kongregasyon, kay Pastor William, kay Pastora Aida, yan, tsaka kay Pastora Proline, sa mga na yan.
purihin ng Panginoon kasi, di ba? Kumbaga kung binitawan ko siya, ang ginawa ko kasi noon, nagpaalam mo kay Pastora Proline na, Pastora, hinto muna ako sa ministry. Kasi gusto ko, pag umano ako sa ministry, yung wala akong iisipin na about sa family, ganyan. Talagang, tinuto ko muna ang prayer ko sa kanya. Yun. Kaya, salamat sa Panginoon kasi namatay ngayon, namatay siya, at least, ano ko sa sarili ko na, alam ko kung saan siya pupunta. Ayun. Tapos yun, itong huli nga, nung namatay nga siya, yung share ko yung tabi. Nung pangalawang ano ko naman yung sa anak ko, about sa anak ko naman, na napakabait. Mga mabibigat talaga yung mga, kaya minsan sabi ko, parang naano ako bang mga testimony, kasi yung dumadating na naman yung panibagong pagsubok sa buhay natin. Na halos talagang hilingin ko na kunin na lang ako ni Lord. Ganyan. Kasi parang sumusuko na rin ako. Pero sabi nga, huwag tayong mananangan sa sarili natin. Manangan tayo sa salita ng Diyos, sa Kanya tayo patuloy na kumapit at walang imposible nga na. Yun nga, nabago niya ang anak ko na sa napakagulong buhay na bago. Ngayon, ang kusanang silang mas pinili na rin yung tahimik na pamumuhay. Tapos yun ngayon nga, yung huli kong sa asawa ko, yung namatay siya. Hindi ko maipaliwanag kasi siyempre sa lalim na ng pananampalataya ko sa Panginoon. Nung namatay yung asawa ko, parang hindi ko siya matanggap. Kasi parang umano sa isip ko, bakit sabi nga kanina, inanin Pastora Jane, yung kamatayan, bumalik sa akin yung parang naisip ko kasi dati na, Lord, pray ako ng pray sa'yo, ng kagalingan para sa asawa ko. Parang hindi siya, parang hindi niya naririnig, hindi siya gumaling. Hindi ako panalangin kay Pastora. Tapos si Pastor, nagpunta rin siya sa hospital, nagpunta siya. Hindi ko tapos yun nga, sabi ko, bakit iniisip ko, bakit yung nagpipray ako ng kagalingan? Hindi siya gumaling. Tapos nung nakikita ko na siyang naghihirap, lagi ako nag-ano ng prayer sa church, ganyan. Nung nakikita ko siya naghihirap, tapos nagpray na naman ako na, Lord, Kung gusto mo na siya Parang hindi na mahirapan. yun ang pinakinggan. kaya, Ayun lang pala yung bakit pray. nung Kasi baka nag-pray mamaya ako yun. kunin kasi hindi ko na kayang tignan yung paghihirap niya. Ang bilis niyang kinuha. Kasi minsan mali yung prayer natin eh. Kasi minsan meron tayong mga prayer na, Lord, ito yung gusto ko. Ito yung gusto ko. Ito yung ko eh. Kaya minsan, hindi man sa ganun, deserve ko to, Lord eh. Pero hindi natin alam na merong mas magandang plano ang Diyos. Meron siyang mas para sa ikakaigi natin. So, Pero sa isang banda, pero di ba katulad sabi niya, di ba, si Pastor William nagpunta to pray. Ang mga trabaho ng pastor from birth to grave. Birth to grave. Mula sa pagkapanganak, child dedication, kakasal, hanggang sa burol, di ba? Oh. So, malaki yung naging part ng church sa buhay ni malaki Sister. talagang naging part, pati si Pastor Helio, nagpunta rin sa bahay, yung mga kapatiran natin na hindi lang financially, pati yung nila ba, yung sarili nila, yung Presence. pagtulong ni presence nila, talagang nandun todo suporta talaga. Kaya laking pasalamat ko talaga sa Panginoon na talaga naman, kumbaga kung iintindihin natin lahat, na kung hindi tayo kakalas tayo sa Panginoon, pasalamat talaga ako talaga sa faith life talaga na napakalaking suportang tinanggap ko talaga, hindi lang financially, presence nila, lahat. Kaya gusto kaya yun, yung namatay nga si asawa ko, talaga yun ang nagbigay sa akin ng malaking encouragement na kahit ganito yung nangyari sa kanya, meron pa naman akong karamay. May naging support system. Hanggang ngayon, merong suporta akong matatanggap, na kalinga, ng presensya ng mga kapatiran, hindi lang ni pastor, pati mga kapatiran natin, talagang todo suporta. Amen. 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 Thank you very Hallelujah. much. Amen. Sister Mildred. Ako, ano nga yung tanong, Char? Ako, dalawa. Una, yung sa anak ko rin, nung namatay.
hindi ko rin siya matanggap. Hanggang ngayon nga eh. Hanggang ngayon ayaw ko makita yung district. Kasi doon po siya namatay. Pero, natanggap ko na rin kasi, yung may sakit siya, sabi ko kay Lord, Lord, tulungan mo po ako na hindi ko na po, hindi na ako masasaktan sa pagkawala ni May. Tapos sabi ko, Lord, kahit sa panaginip, gusto ko managinip na okay siya dun sa kinakalagyan niya. Hanggang sa nanaginip nga ako na di ba hindi siya nakakalakad? Tapos, sabi ko, hindi ako iiyak. Nanaginip ako sabi ko, Lord, sana mangusap ka sa akin, Lord, kahit sa panaginip na makita ko yung anak ko na maayos siya doon. Basta yung masaya siya. Tapos, isang gabi na nanaginip ako na naglalaro siya. Di ba, hindi siya nakakalakad mabuti. Naglalaro siya na may mga kalaro siya ng nagtatakbo-takbo siya, nagtatalon-talon siya. Kaya, ayun, thank you Lord kasi parang tinugon na din ako ni Lord na yun nga, maayos naman yung kalagayan niya. Gusto mo nga na mabuhay siya, pero ganyan nga, na nahihirapan naman siya, pati kayo, nahihirapan kayo ng pabalik-balik sa ospital. Kaya ayun, kaya thank you Lord dahil sa pamamagitan din ng church, sa pamamagitan din ng mga kapatiran. Thank you Lord dahil na-overcome ko din po yun. At siyempre sa prayer din po alam ko na pinagpipray ni Pastor ang bawat family. Kaya thank you Lord dahil si Lord talaga great comforter. Tapos may isa pa rin po akong yung sa anak ko din, yung panganay, napasaway din. Kay May assurance na ako na ligtas na siya, na nasa piling na siya ni Lord. Pero sa panganay ko, hindi ko alam. Hindi ko alam kung nasaan siya. Basta ang alam ko lang, pinagpipray ko na lang siya. Hanggang sa yung mga anak niya, 3 yung anak niya na nasa akin. 6 months pa lang yung mga yan, bawat isa, 3 po yun. Pero ngayon, yung panganay magi-grade 6 na. Pero thank you Lord kasi ngayon may katulong na ako sa pagpipray para sa tatay nila. Sabi ko, pag-pray niyo yung papa niyo kahit ganun. Kaya, ayun, hindi lang ako nagpipray para sa papa nila, para sa panganay ko. Mahal na mahal ko yung panganay ko na yan. Hindi ko alam kung bakit siya naging pasaway. Bakit nawala talaga siya sa amin? Si May, thank you Lord kasi sure na ako nakapiling siya ni Lord. Yung anak kong isa, hindi ko alam kung paano ko siya basta isa lang ang alam ko talaga, ipag-pray lang siya. At ngayon, nagpapasalamat ako dahil din sa church na umaatin yung mga apo ko, yung mga anak ko, nandito na po kami lahat, yung asawa ko. Kaya may katulong na din po ako na pinagpipray. At alam ko rin po na sa mga kapatiran, sa mga kasister, at higit sa lahat sa aking pastor, na pinagpipray niya po ang bawat family, pinagpipray niya po kami. Kaya thank you Lord, malaking bagay talaga na nandito may isa kang church na pinupuntahan na sa oras ng kagipitan, sa oras ng parang hindi mo na alam ang gagawin mo, pero may Lord, talagang dapat talaga si Lord lang ang kakapitan, walang iba. Kaya ayun. Amen. At alam niyo po, kahit na yung gaano katagal na or ano man yung nangyayari sa anak mo, huwag mong bitawan sa panalangin kasi sobrang effective and powerful ang panalangin ng isang magulang sa kanyang mga anak. So, yun yung panghawakan mo. So, kayang-kaya mo yan, kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. At nakikita ng Diyos dahil alam ng Diyos yung pakiramdam at nararamdaman ng isang nanay. Kasi di ba sabi nga in the book of Isaiah, kung ang nanay man nga kalimutan yung kanyang anak si Lord hindi tayo kakalimutan, di ba? So, kaya alam ng Lord yung pakiramdam ng isang nanay.
So take heart in that na huwag mong bitawan sa panalangin kasi makikita mo kung paano kikilos ang Diyos. Ayan. So, amen. So, salamat sa inyo pong pag-share ng inyong heart pagdating sa mga pinagdadaanan. Sabi kanina ni Brother RS, mga matinding pinagdadaanan na naging kaagapay at naging malaki yung role o parte ng church. And very important kasi ang church kasi nagagabayan tayo ng tamang desisyon, ano bang dapat gawin according to the Word of God. Kasi without the church, without the community, Hindi natin usually, alam. isusundin lang kung ano yung flesh or kung ano yung minsan logical, wala sa Word of God yung minsan, at minsan, naglilid yun sa mas malalabang sitwasyon. So, kaya, yun, Kasi pag isa hindi sa tayo purpose natin. mananampalataya, di ba? Pag hindi ka Christian, ang pagpapalaki na gagawin mo sa anak mo ay kung paano ka rin pinalaki ng magulang mo. Kung paano yung style. Yun lang. So, kung mauulit lang. So, kung ano yung nangyari ngayon, di ba, kaya may sinasabi nga, history repeats itself. Pag bunga ka ng broken family, sa malamang, broken family din yung magiging mga anak mo. So, kaya napaka-importante na meron tayong kinabibilangan na church. Kasi yung church, yung sa pamamagitan ng mga pastor, ng mga leaders, doon na ituturo sa atin kung paano ba dapat maging ama, paano maging ina, paano maging anak, paano lumakad sa pananampalataya. So, kaya malaki talaga ang tulong ng church sa community. Bago tayo pumunta dun sa last question natin sa ating mga guests, basahin ko lang isang comment dito from Sister Corazon Baldonado. Sa question natin, nakatulong ba ang church at sa paanong paraan? Yes, nakita ko ang pagmamahal ng ating Panginoon Jesucristo sa aming Faith Life Christian Church Center, Santa Rosa, Laguna. Yun. Dahil dito ako nag-grow at pagkilala sa ating Panginoon. Sa ginamit ang instrumento ng Panginoon Jesus sa aming Pastor June, dahil ang bawat member ng congregation ay naging isang maliit na pamilya. At sa bawat pagtanggap ng correction sa aming Pastor June, ay pinatatatag niya ang magtiwala sa Panginoon Jesucristo at mararamdaman ang pagmamahal ng bawat kapatiran. Ayan. Shout out kay Pastor June sa member. Shout out sa ating mga members dyan. Ayan. So, ang laki ng role sa atin. Parang essential siya. Kumbaga, kung meron tayong trabaho, meron tayong family, ang church ay isa sa component ng ating buhay. Ang pagkakaroon ng church. Kasi sa faith natin, ito yung sharpen ng ating pananampalataya. At kung may pinagdadaanan tayong matindi katulad ng mga na-share na ating mga guests, meron tayong community na umaagapay sa atin sa mga pinagdaanan natin ngayon sa buhay. Yun. And sa ating last question sa ating mga guests, okay, ano yung mga maipapayo nyo sa ating mga viewers regarding sa pagstay sa church, pagiging matatag sa Pananatili sa church. Pananatili Or sa church. family. Kasi iba yung pakiramdam na you belong to a specific church. Yes. You belong na kahit na may mga pagdaanan kayo. Kasi kahit nga sa literal na pamilya, di ba? Sa literal na pamilya, hindi naman nawawala yung mga arguments, disagreements, pero it does not necessarily follow na kailangan mong maghuminto sa pag-church o kaya kailangan mo na tumalikod na sa Panginoon. Hindi naman, hindi ganon. So, kaya encouragement natin sa for those na wala pang kinabibilangan na church, ano yung may encourage nyo po sa kanila? Sige, simula tayo ulit kay Ate Early. Ako, share ko lang. Kasi one time nung about dun sa natin sa church, na-experience ko rin na magkaroon ng parang problem about sa, hindi ko lang matandaan kung saan ako nagka-problema na, kung saan naging way yung para sumama ako sa iba, umattend ako sa ibang Alam mo, doon ko napatunayan na kung saan ka dinala ng Panginoon, doon ka dapat manatili. Kasi si Lord ang pumili sa atin, hindi tayong pumili sa Kanya. Kung saan Kanya nilagay, doon ka lang. Dumaan ka man sa mga ganyang problema, hindi pala dapat, hindi solusyon na umalis ka, lumipat ka. Dapat kung meron kang dalahin, meron kang problema, kausapin,
usap ka sa kanya o kaya i-share mo kay pastora, ganyan. Sa mga kapatiran natin na Just like kumbaga, every other family. oo, na kabilang sa ano. Kasi hindi, sabi ko nga, hindi solusyon na umano ka sa ibang church kasi hindi naman nila alam kung anong pulot dulo ng ano mo eh. Ang kailangan, yung manatili yung pananampalataya mo, tiwala mo sa Panginoon at tiwala mo sa church na kinabibilangan mo. Kasi yun ang, hanggat hindi mo natututunan yung gano'n, hindi ka lalagot sa pananampalataya mo. Kailangan na talagang yung pananampalataya mo nandoon, yung faith mo na nandoon na. Kung ano man ang pagdaanan mo, hindi mo sasabihin kasi, di ba, na nakakaya, makikita ko doon yung kinaiinisan ko. Oo. Okay lang yun. Huwag kang Natural lang yun tumingin. kasi, tsaka hindi ang misconception ng iba sa church, di ba? Nakakalimutan natin na we are there not for other people. Oo. We are there to love other people, pero nandun tayo para sa Panginoon. Sa Panginoon. So, just fix your eyes on Jesus. Oo. Si Lord ang dahilan kaya ka maatin sa church eh. Para magkaroon ka ng ano sa Kanya eh, fellowship, para magpasalamat sa mga nagdaang araw at panibagong araw na haharapin mo. Ngayon sabi nga, kung nakita mo yung parang kinaasala mo, huwag ka tumingin hanggat hindi mo kaya. Pagtagal, paglipas ng panahon, maano mo rin niya kasi Huwag si kang Lord tumingin, din ang okay? gagawa. For second service, sa first service ka. Hindi naman. Okay lang. Kasi pag nung tumagal din, parang wala na rin eh. Kasi sabi nga, di ba, si Lord yung gagawa ng paraan na mawala yung anumang hinanakit o sama ng loob mo sa taong ano yun. Si Lord ang gagawa na magtagpo kayo, mag-usap kayo. Ganon. Kaya sabi ko nga, hindi solusyon yung ano eh. Ang problema, inaharap yan eh. Kung hanggat mo sa loob mo, di, andyan mo. Pero sabi nga, di ba, pagkatulad pag nagkakaroon ng mga altar call, mga anong ganyan, na ano mo na re-remind sa iyo yung mga past, yung mga pinagdaanan mo, anong ganyan. Kaya, sabi nga, pag anong ganyan, pray ka na lang ng pray, tumahimik ka na lang, mas maigi nakatikim ng bibig mo eh. Kasi habang nagsasalita ka, hindi nasusolve yung problem. Tsaka nagkakasala ka. When words are many, sin is not absent. At saka kung meron kang dala ng ganyan, mas maigi ang kakausapin mo. Kasi katulad si Pastora Dean, Pastora Jing, si Pastor, ganyan. Yung mga matataas ang ano, para may open mo yung ano. Kasi kung lalapit ka sa ibang tao, hindi ka niya tutulungan. Tsaka chismis, Paliliyabin pa. magiging chismis. Paliliyabin pa yung galit na nandyan sa puso mo. Tsaka mas maganda na katulad ng encouragement ni Sister Early ay hindi solusyon. Hindi solusyon yung umalis ka, Oo, umalis ka. sa church, kundi ang gawin mo ay gawin mo kung ano yung tama at kung ano yung dapat. At yan ay yung i-deal mo yung isang problema na kinakaharap mo. Ganyan. Para makita mo yung paglago mo spiritually. Ayan. So, sign of maturity. Sabi ni Sister Early yan, ha? Okay. Sige po, maraming salamat. Si Sister Malu naman, si Ate Malu. Sa akin, share ko lang, yung talagang, yung nagsimula yung church natin, yung church na to, na talagang na-discourage ako sa mga sinasabi ng ibang tao na, bakit yan ka na nag-church, sabi niya ganyan. Ano ba meron dyan? Ngayon, doon naramdaman ko yung nakita at hindi lang naramdaman ko, hindi nakita ko yung panimula ng church natin na talaga nagpe-praise and worship ka, merong bumabato, merong nagpapatay ng kuryente, sound system natin. Hindi lang tayo ang nakaranas ng mga sitwasyon, kundi pati ang mismong church natin nakakaranas ng anong ganyan. Na nandiyadyaan na may nagpe-pray ka, may sisigaw, merong talaga pong madidistract ka pagka ikaw yung nagpadala sa tao. Pero sabi nga ng Panginoon, ano man ang situation mo, never give up. Kaya sabi nga, may nagsabi pa nga sa akin na ang church nyo ba, ano ba tawag dito, yung may ano daw sa ibang bansa? May suporta. May suporta yun. Sa ibang bansa. May suporta sa ibang bansa. Talaga pong naranasan ko yun na encounter ko yung ganong pangyayari na may suporta. Sabi ko sa kanila, alam mo,
wala suporta yung church namin. Nag-umpisa yan sa wala. Dahil nakikita nila yung pag-grow ng church eh. Nakikita nila yung paglago ng church natin. Alam mo, sabi ko, ang suporta lang namin, kahit anong bansa pa yung sinasabi nyo, wala kaming suporta. Ang suporta lang namin, si Jesus lang. Si Lord lang ang nagsusuporta sa church namin. Kumbaga, ando doon yung discouragement eh. Kung makikinig ka sa kanila, totoo yung sinasabi ng ating pastor. Mahaba na ba? Totoo yung sinabi ng ating pastor, yung minsan tinetestimony ni pastor dyan niya, yung pastor nyo, tingnan ninyo yung pastor nyo, nagsasalita ng mag-isa. Alam niyo kung bakit? Di ba sinasabi ni pastor na nag-testimony siya, pinupunasan niya yung sasakyan, na wala naman sasakyan. Kaya sinasabi nila, yung pastor nyo, pangit naman yan. Pangit ba pakit? Sorry sa masasabi ko. Talagang sinasabi nila, nababaliw na raw po yung pastor nyo. Alam nyo, kung makikinig tayo sa ibang tao, maano tayo eh, maliligaw tayo na o madi-discourage tayo. Kaya nga sabi, huwag tayong tumingin sa tao. Huwag tayo, kung ano man ang nangyayari, huwag natin tingnan yung tao na yun. Dahil yung tao na yun, ang unti-unti na napapalayo ka kay Lord. Kung titingnan mo, o papakinggan mo yung sitwasyon o yung sinasabi ng tao na yun. Kaya sa atin, bilang isang Kristiyano, ano man ang pinagdadaanan natin, huwag tayong bibitaw. Lalo tayong kumapit. At hindi tayo ang kakapit kay Lord. Si Lord ang kakapit sa atin. Dahil kung tayo ang kakapit, makakabitaw tayo, di ba? Pero pag si Lord ang kumapit sa atin, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Amen. Kahit kailan. Amen. So, do not give up. Yeah. That's the message and encouragement galing kay Ate Malu. Okay, si Ate Mildred naman. Ako naman po ay nagtiwalag din po ako sa church minsan. Sister? Umami. Pero, hindi sister, tumiwalag na daw siya minsan. siguro nag 1 year din akong nawala sa church. Pero yung church noon, nandyan na sa may Manukan. Pero yung church dati sa bahay nila nanay, naabutan ko na din po yun. Kaya lang nung lumipat na dyan sa may Manukan, bago pa magmanukan, nag-BF pa, di ba? BF tas Bali 2. O, tas galing Bali 2, bumalik kami ng Manukan. Pagdating ng Manukan, siguro, yun, nawala na ako dyan. Tumiwalag na ako, may bako ng church. Tapos, kaya lang dun sa church na inanuhan ko, parang hindi ako at ease, hindi ako mapalagay, parang masabi lang na nag-church, yun nga yung sinasabi na nag-check lang ng attendance, parang ganun, parang hindi, parang hindi pamilya yung yung pakiramdam ko. Tapos nilalabanan ko pa rin yun, kasi mataas din yung pride ko, maano din ako. Kasi hindi ko nga alam kung paano ako napunta doon. Tapos, basta wag nang nakalimutan ko na. Tapos Ikaw ako nagsasabi, hindi ka naman nakalimutan ko na kasi yung dahilan noon. Pero kasi naman ako na ayun, aten pa rin ako. Tapos yung church namin, hahakbang lang ako, doon na kami sa Tapos hanggang sa pumunta si tatay. Sabi ni tatay, umiyak pa si tatay. Sabi niya, ano ba kayo? Di bali na yung yung iba, sabi niya ganyan, hindi ko yun wala akong pakialam sa iba. Kayo, anak ko kayo, sabi niya ganyan, anak ko kayo, tapos yan, ahakbang na lang kayo papunta sa hindi pa kayo makapag-church. Kalain mo na gaganon pala si O tatay. kaya si tatay din ang parang naging way na bumalik ako, kasi napag-isipan ko nga din yun. Sabi ko, nga kasi parang di naman ako dun masaya, parang di naman ako welcome dun, parang iba yung mga taong ko dun. Pero thank you Lord kasi nung bumalik ako, ayun na, naging bunga na yun, yung pagpunta ko kay Ate Ceci. May result na agad yun. Yun kasi yung dating first love ko, dun yun sa sa may bahay pa nila nana, yung church. Dun ako nagkaroon ng first love kay Lord na, yun, naranasan ko yung kahit na wala na akong kapera-pera, yung naranasan ko yung preaching na naghulog ng isang kusing, na yun na lang yung pera ko, hinulog ko, tapos naranasan ko na pagkatapos ng church,
wala talaga akong kapera-pera. May nag-offer sa akin na magtitinda ng juice. Ala, ang dami kong kinita noon. Nung time na yun, parang sobra-sobra yung kinita ko noon. Kaya ayun, yun yung time na first love ko. Tapos yun yung time din na yun, nung nasa bahay pa yung nila nanay yung church. Yun yung pumupunta ako kila Ate Ceci, yung nagsishare ako sa kanya. Tapos yung doon ko naranasan din na i-persecute niya rin yung pero dati pa naman yon. Ngayon hindi na. Sino na pa yung persecute niya? Yung sabi niya pa, naranasan ko pa na, kung ako, sabi niya pang ganyan, kung ako lang mahinang nilalang. Din malamang nag-born again na nga ako, yun pa ang sabi niya, na ganon. So pang mahihinang nila lang pala. Hindi ko nakakalimutan yun kasi sobrang, parang ang sama-sama ng mga pinagsasabi niya, sabi niya pa, yung mga pastor, kasi dati kapitbahay niya pala dito si pastor yung ano ni pastor, kaibigan niya, yung si Pastor Jerry, sa niya, di ba, pastor nga dyan, elementary graduate lang ata yan, walang mga pinag-aralan, sabi niya pang gano'n. So yun nga yung first love ko na pinersecute na yung mga pastor, pinersecute ako na, ikaw, kaya ganyan ang buhay mo, kasi, Katoliko ka, tapos lumipat daw ako ng born again. Yun. Lahat yun naranasan ko yun. Pero, andyan pa rin si nanay. Kaya thank you Lord, kasi sinasabi ng iba na puro na lang daw si nanay ang laging, yung Mendoza ang laging sa mga patuto. Kasi ako, personal ko din pong naranasan na, kaya sila nanay involved lagi sa mga patuto kasi, doon nag-umpisa yung church sa bahay nila. Kaya hindi po pwedeng hindi makakasama ang Mendoza, sila nanay, si tata. Yung lagi nga sinasabi ni pastor na nag-abroad, may binenta yung lahat ng mga sound system, ng mga alahas para lang makabili ng sound system sa church. Nandun na rin po ako noon. Kaya, yun yung first love ko na yun. Nadi-discourage nga ako dun sa sinabi, iyak ako ng iyak. Tapos naalala ko dun sa Matthew 6:44 ata yun, na sinabi ni nanay na, kasi sobra akong duguan nung umuwi ako na, kulang na lang, mura-murahin ako na tapos sabi niya, hayaan mo na, basahin mo dito. Yun nga sa Matthew 6:44 ata yun na, ipag-pray daw yung mga taong ganyan, yung mga taong nagpo-persecute, yung mga taong labag ang kalooban sa ng Panginoon. Ayun, pinag-pray ko ng pinag-pray. Tapos ayun, yung time na yun nga, hindi pa ako nung nagtiwalag sa church. Tapos nung tumiwalag ako sa church, ayun na nga yung ayun na yung resulta na pumunta na naman ako kay Ate Ceci. Kasi nung pumunta naman ako kay Ate Ceci, magbaano lang ako, maniningil lang ako. Kasi nung time na yun, nagbaano ako ng pahulugan, naniningil lang ako sa kanya. Tapos, sabi niya, Mildred, kasi may nararamdam-ramdaman na siya. Sabi niya, tapos nagbibilin siya sa gulo, sa isip-isip, pagpapray ko na naman dito, mamaya, yun na naman ako nito, baka palayasin pa ako nito, ganun. Pero sabi ni Lord, i-share mo sa kanya yung pag ang kamatayan ay na kay Kristo, wala kang, yun. Kasi sabi niya, bago ko yung sinabi sa kanya, sabi niya, Dred, pag yung parang namamaalam na siya, si RS sabi niya, yung mga gamit ko sabi niya, bibili niya yung mga gamit niya daw, ingat, sabi ko, Ceci, ano ka ba? Wala namang problema kung ang kamatayan ay na kay Kristo ka. Ganyan na naman siya. Ayun, umpisa na yun. Hanggang sa anong oras ako pumunta? 6. Anong oras na ako nakauwi? Mga 11:30. Pero pag uwi ko, ang saya-saya ko, ang ano-ano ko, yung parang hindi ako inantok, parang hindi ako napagod, parang ang saya-saya ko talaga nung time na yun kasi pati si Aris, kinig na kinig siya nung mga kwento ko sa kanya 'Di ba? Yung pati yung sa kay Pedro sa Malacaya. na nakwento ko yung lahat sa kanya. Haba na. May comment lang. Sister Mildred, time is up. Hindi kasi, yun lang. Basta yun lang. Siyempre, di ba, pagka tuloy-tuloy kasi. Pag nailala mo yung goodness ng Lord, talagang hindi mapigilan. Sorry po. Ayan. So, ano yung sa haba? Hindi, yung sa haba ng ng istorya, kahit tumiwalag ako, hindi pa rin solusyon doon na mawalan ka ng pag-asa o babalik ka rin. Tapos maalala mo pa rin yung family mo na talagang dito ka itinanim sa church. Kaya dito ka rin lalago. Kaya yun. Thank you, Lord. So, grow where you are planted.
Yun naman ang encouragement sa atin ni Sister Mildred. Kung saan tayo nilagay ng Lord, hayaan natin na lumago tayo doon. Ayan. So, Basahin ko lang yung may comment pa dito. yes, go. Sister Baby Alcanzar Vidal. Sa question din natin kanina, yung pagmamahal ay naramdaman mo ba sa church at sa paanong paraan? Sabi niya, yes po. Ramdam ko po pagmamahal ng Christianville Faith Life. Wow. Lahat may energy. Represent, Christian Sa will pagpamagitan represent. ng aming Pastora Gina de la Cruz. Ang sexy po niya. Pinatatag ang aming pananampalataya sa Diyos. Lalo na po sa pag-uugali, malaki po ang pagbabago sa aming buhay. Kaya maraming salamat po sa Faith Life Center Christian Church. Shout out! Meron pa. Pagtapos nung Sister Mildred, time is out. Wilhelmina Rances. O yan. Ito, main represent. Wow. Good evening po. Relate po ako sa topic nyo. Isa din po ako sa naging pamilya nyo. Still, ganun pa din po ako. Nakasama ko pa din po kayo sa faith. Iba nga lang ang church. But my heart is still belongs sa God's Word. Thanks din sa Faith Life family dahil sa may parte kayo sa foundation ng buhay ko at isa din kayo sa nagpalago sa spiritual life ko. Maraming salamat Faith Life family. Mahal ko kayo with the love of the Lord. Glory to God. Sister Wilhelmina Rances. Ayan. Hello FCCC family watching here in Tagkawayan, Quezon. Nasa Quezon pala si Sister Norma Alvarez. Ayan. So, sobrang salamat sa Lord dahil narinig natin ngayon kung paano ang laki ng epekto that you belong to a specific church family kung saan ka nilagay ng Lord. Kasi meron at merong paglalagyan sa atin ng Lord. Diba? So maraming salamat. Palakpakan po natin lahat ng ating mga bisita. Lahat ng ating mga bisita ngayong hapong ito. Sobra po tayong na-encourage. Amen. And shout out sa lahat ng nanonood. Nanonood ang T-Bruce 11. T-Bruce 11 Alfresco. Yeah. Alfresco na po kami. Hindi na lang kami milk tea and burgers. Wow. Sa lahat ng mga Faith Life family na nanonood, Faith Life Main, Faith Life, Christianville, Santa Rosa South, Tabon 3, at lahat kahit hindi po kayo taga Faith Life. Magandang hapon po sa inyong lahat. At salamat sa pagsama sa amin ngayong hapon. At huwag niyo pong kakalimutan, meron po tayong mini game after nito. Watch out sa ipopost po. Don't forget to like, subscribe, follow itong Word on Stream, page. Yan po. Para po for a chance to win dun sa ating game na ang announcement po ay on the actual day of our anniversary sa July 7. 27 na naman sasabihin ko. July 7. Ayun. Thank you very much. And watch out again sa ating susunod na webisode sa April. Okay? So, kita-kits tayo ulit sa ating next webisode. Thank you very much. God bless us all. Thank you very much sa ating guests. Salamat sa mga viewers. God bless po. Salamat po sa ating may ano pa ba? Closing prayer, Brother wala. Aris. Brother Aris, todo pa salamat na siya. Let's close in prayer and pag-pray mo na rin yung ating mga bisita. Thank you. Thank you, Lord. Lord, Panginoon, salamat sa gabing ito. Truly, Lord, sa aming napag-usapan. Salamat, Panginoon. Una-una sa pagmamahal mo, Panginoon, sa amin. At salamat, Panginoon, na kinasangkapan mo, Panginoon, ng iyong iglesia, ang church, ang faith life, Lord, para kami ay makakilala sa iyo, para kami ay lumago. Salamat po, Panginoon, sa aming pastor, si Pastor William. Salamat po sa mga pastor at pastora, sa lahat po ng mga outreaches, sa churches po. Thankful po kami, Panginoon, sa bawat isa, sa mga nagtatrabaho, Panginoon, sa church. Salamat po, Panginoon, and we also lift up, Panginoon, lahat ng aming mga guests, si Sister Early, Sister Malu, si Ate Mildred, sa lahat po sa kanila. Lord, patuloy niyo po silang ingatan, pagpalain, Panginoon, at i-uplift, Panginoon, continue to strengthen their faith. Nang sa gayon, patuloy pa sila makapag-share, makapag-encourage sa ibang tao. Magampanan po nila ang kanilang ministeryo ng naaayon, Panginoon, sa iyong plano sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon, sa bawat pamilya and sa bawat pamilya nila. And we also pray sa lahat, Panginoon, ng nanonood. We pray, continue to bless everyone, Lord. Salamat, Panginoon. And even sa mga manonood right after nitong live na to,
We pray that your word will pierce through the hearts ng bawat isa, Lord. Salamat, Panginoon. Alam namin na ang iyong salita ay buhay, Panginoon. And your word is like a seed that grows into our heart. We pray na ang mga seed na ito ay grow, Panginoon, sa aming puso ng 30-fold, 60-fold, and 100-fold, Lord God. Salamat, Panginoon, and truly bless the Word on Stream team, even, Lord, sa mga team na nagpe-prepare, Lord God. Salamat, Panginoon, sa bawat isa. Continue to uplift, give us strength, wisdom, knowledge, and understanding that comes from you. Salamat, Panginoon. Truly, we dedicate everything unto you. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Baka may gusto kayong i-shout out. Shout out. Shout out sa lahat ng mga sa mga kamag-anak at mga Family, anak, friends. family, friends. Shout Okay, out! next out. Shout out sa Obama ko! 11. Happy birthday, Lynn! And Sky, love you! God bless you all. Maraming salamat po sa Thank you. pagsama sa amin ngayong hapong ito. Till our next Word on Stream webisode sa susunod na buwan. God bless you all. See you again next time. Bye! God bless you! And God bless din po, pasama natin sa panalangin ng ating pastor na pupunta ng Korea ng April 5 to minister sa bansang Korea. Sama po natin sila sa panalangin. God bless you all. Shalom everyone!